Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa atin pong halos 2 million followers sa social media, sa ating across social media platforms, sa Facebook, ganyan din sa YouTube at syempre kabalen, meron din ho tayong TikTok na pwede ninyong i-follow, kaya naman wala hong dahilan para kayo'y mapag-iwanan ng mga balita at kaganapan dito ho sa lalawigang Kapampangan. Live na live ho tayong napapanood din sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. At dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon, sa ating 37 cable partners. At syempre sa kalakhang bahagi ng Pampanga Free TV Channel 36. Kaya naman kabalen, kung hindi pa kayo nakakapag-scan ng inyong mga digital TV sets, hindi kaya naman yung mga digital TV box, ito na po yung pagkakataon upang mapanood ang CLTV 36 ng malinaw na malinaw sa inyo po mga telebisyon. Kunin na ang remote control mga kabalen at ito, ituturo ni Kuyang Justin. Ayan, yung dapat gawin, doon sa ating remote control, sa bandang gawing itaas dyan, yung upper left, may makikita kayong scan. O di kaya naman yung menu kung walang scan, menu. Tapos pagka-check do sa scan, lalabas ho yung auto search, Huwag hong magmamanual, auto scan lang, sapat na para lumabas at mapanood ito pong CLTV 36, Kung magkaroon ng problema at hindi makita, pwede ho kayo magpadala ng mensahe dito sa ating Facebook page at CLTV 36 Official upang sa gayon matulungan kayo ng ating mga magigiting na miyembro ng engineering team upang makuha ng malinaw ang CLTV sa inyong telebisyon. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Silipin natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Ayan, yung mga napeperwisyo ho dyan sa insidente dyan sa NLEX. Ito ho mga kabalen, update lang Dito pong Sabado, inanunsyo po ng NLEX ang pansamantalang waiving o hindi paniningil ng toll, Diyan ho sa northbound portion ng Balintawak hanggang May Kawayan. Habang isinasagawa itong repair sa overpass bridge, yung Marilao overpass, Dito pong June 22. 1 a.m. hanggang 12 midnight. Ito ay matapos na rin ipag-utos ng DOTR yun pong suspensyon. Dito nga nasabing paniningil nga ng toll. Matatandaan po, isang truck na naman ang tumama dyan ho sa Marilao Bridge, At yung beam ay nahulog sa sasakyan ng isang sasakyan kung saan isang tao po ang nasawi. Malungkot yung balita mga kabalen, yung lolo at prinotektahan yung kanyang apo. 6 ho yung sugatan dyan sa nangyaring insidente. Nauna nang sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na kailangang managot yung NLEX dito po sa nangyari. Kanina ho mga kabalen, midnight. Muling naningil na yung NLEX ng toll dahil ito nga minadali yung pagtatapos o yung pagkasasaayos
At sinabi na ho ng NLEX na sila po'y patuloy na magbabantay din sa kanila hong pasilidad upang sa gayon hindi na maulit nga itong insidente. Pero ayon ho, malinaw na malinaw ayon sa ating gobyerno, dahil ito hindi lang unang beses nangyari. At ang tanong ng ating mga netizen, yung mga residente, yung mga motorista rather, ang kanilang tanong, paano nakakalusot? Kasi malinaw naman doon sa ating mga toll gate, di ba merong mga nakalagay na vertical clearance, may mga nakaharang doon. So, I remember, nung unang nangyari ito, noong March 19, ang paliwanag ng NLEX, dito ho sa ating programa din, na nakakausap natin ng Senior Traffic Manager ng NLEX, Ginong Robin Ignacio, na sinisikap din nating makausap sana ngayon, pero busy ho at hindi natin na makontak pa. Ang sabi ho nila dahil nga may mga pasaway daw na truck driver na hindi dumadaan doon sa designated toll gate para sa mga truck at iba pang matataas na vehikulo. Pero ito lang ang tanong ko, di ba kung hindi sila dumadaan doon, di dapat kung sa iba sila dadaan, di dapat hindi sila makakadaan dahil nga may harang, di ba? So ibig sabihin, yung ibang mga hindi intended for trucks and buses na sinasabi ng NLEX, binabantayan nila yung daanan ng trucks at bus. At kaya naman nakalulusot itong mga sasakyan na matataas, gawa ng hindi sila dumadaan doon sa lane intended for trucks and buses o yung matataas, ibig sabihin, walang harang o hindi napapatupad yung vertical limit. Mga ganong katanungan din. So, ito ho yung gusto rin malaman ng ating Transportation Secretary, James Lee, upang hindi na nga maulit. Dahil ito pong nangyari, mga kabalin, nagresulta sa pagkasawi ng isang kaawa-awang lolo. Kundi dahil sa kapabayaan, hindi pagsunod sa batas trapiko, hindi pagpapatupad ng wastong batas trapiko. Ayan, mga kabalin, isang buhay po, inosenteng buhay ang nawala at isang pamilya ang malungkot sa mga oras na ito. Kung may nakikiramay dahil ho yan sa insidente, dahil ho yan sa kapabayaan. Kaya naman ito, panawagan na rin at tayo mga kabalit bilang mga motorista, bilang araw-araw nagdaraan, sana ho paghigpitan yung seguridad dyan sa NLEX. Lalo na pagkamahal-mahal ng binabayad na toll fee. Biruin nyo ang bilis ng pagtaas Oo, nung toll fee. O nung toll rather, toll pala. Toll is bayad sa it's a fee to a road facility. Ang taas ng toll, di ba? So sana ho, ayan, panawagan ng marami sa ating mga kababayan. Silipin natin sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Dito ho muna tayo sa Balintawak Toll Plaza. Maluwag ang sitwasyon. Pagdating ng northbound lane ng Valenzuela, Mapulang Lupa, ayan, mabigat na ang pila ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Ganyan din doon sa southbound lane. Sa Mindanao Toll Plaza, mga kabalen, may bahagyang pila ng mga sasakyan. Pero doon sa palabas ng NLEX, yung mga papasok naman ho ng North Luzon Expressway, wala hong aberya. Kung dyan kayo ng area ng Mindanao Toll Plaza, babiyahe. Dito naman ho sa baba, ito yung Marilao southbound, ayan, nakikita natin. At maayos ang daling ng trapiko, may nakabanday ding patrol doon ho sa tulay, sa may section ng tulay. Bukawi Toll Plaza, maluwag ang kalsada. Ganyan din ang sitwasyon sa San Fernando portion ng North Luzon Expressway. Yan ho mga kababayan, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation.
Mula ho dyan sa NLEX, mga kabalen, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito traffic update as of 10:07 in the morning. Ngayon pong araw ng Lunes, mula ho ito sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng syudad San Fernando, Pampanga. Ito hong nakikita ninyo sa ating screen, yung Lazatin intersection. Maluwag ang wala masyadong traffic diyan sa Lazatin intersection. Of course, may stop and go scenario tayo diyan. At pagdating naman ho dito sa may ibabang portion, other portion ng OG Road, ayan, wala akong aberya as of 10:07 in the morning. Ito po ay latest mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando, Pampanga. Mula ho sa syudad ng San Fernando, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan. Real-time traffic monitoring via One Bataan, mga kabalen. Ito sitwasyon sa may Hermosa SC Tech Southbound, Baluwag. Ang sitwasyon ng trapiko dyan sa may area na yan. At ganyan din ho sa may crossing sa may Pilar, Bataan. At dyan sa may Balanga. Maluwag ho ang trapiko pero basa ang kalsada. Kaya ho mahigpit na paalala. Itong ating provincial government ng Bataan ay sumunod sa mga itinakdang speed limit dyan ho sa mga pangunahing kalsada sa buong lalawigan. Una ho, ay yung pribadong sasakyan, 80 ang takbo, 80 km per hour mga kabalen, PUV 70. Yun ho mga motorsiklo, 60 lamang ang takbo. Yung mga truck at van, 50. Yan ho, paalala upang maiwasan ang disgrasya sa kalsada. Sa oras na ito mga kabalen, alamin naman po natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Kasalukuyan, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahapon ng 8 p.m. ay namuo ito bilang isang tropical depression galing sa isang low pressure area. Latest location natin as of 3 a.m. today para sa bagyong ito ay nasa layong 2,425 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement nito ay northwestward or pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. At sa ngayon, hindi naman natin inaasahan itong nasabing bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at wala rin itong magiging direktang epekto sa lagay ng ating panahon sa ating bansa sa mga susunod na araw. Samantala, makikita naman natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong madaling araw ay ang patuloy na epekto ng southwest monsoon na yung hanging habagat sa buong Pilipinas. Dahil nga sa habagat, asahan natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at itong southern portion ng Mindanao. For the rest of the country ay maaliwala sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap
at sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms especially sa hapon hanggang sa gabi. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil nga sa epekto ng habagat, asahan natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa bahagi ng Metro Manila, sa Calabarzon, Pangasinan, Zambales, Bataan, at itong area ng Occidental Mindoro. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala itong central and eastern sections ng Luzon, so itong area ng Bicol Region, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, itong area ng Cordillera at Cagayan Valley, ay mas maliwanag sa panahon na ating inaasahan. So partly cloudy to cloudy na papawirin, pero hindi nangangahulugang wala na tayong pag-ulan na mararanasan. Maghanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan, especially sa late afternoon to evening. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, itong bahagi ng Palawan as well as itong mga rehiyon ng BARM, Tuxaragen at Davao Region, dahil rin sa habagat, asahan natin itong mga mataas sa tsansa ng pag-ulan throughout the day. So maganda rin tayo sa mga banta ng mga pagbaha at landslides dahil inaasahan pa rin natin yung mga epekto ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. So mag-monitor tayo ng mga possible rainfall advisories, thunderstorm advisories, or kung malalakas yung mga pag-ulan, ito yung mga heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Centers. Samantala sa nalalabing bahagi ng Mindanao, itong area ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, at sa Caraga, pati na rin itong buong Visayas ay mas maliwala sa panahon ng ang mararanasan, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas sa gale warnings sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, dahil umiiral pa rin itong southwest monsoon yung habagat, ay mas madalas pa rin yung ating thunderstorm activity sa ating mga dagat baybayin. So iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong mga thunderstorm activity sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat ito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. Para naman sa ating 4-day forecast sa mga susunod na araw, inasan pa rin natin na starting tomorrow, araw ng Martes hanggang sa Miyerkules, magpapatuloy yung mga pag-ulan dulot ng habagat sa kanurang bahagi ng Luzon, as well as itong western section ng Visayas, no, starting tomorrow, makakaranas na rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon. So, bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan dulot ng habagat over Mindanao. So, fair weather ang ating inaasahan over this area starting tomorrow. Yun pa man, nandiyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga pag-ulan. Pagsapit naman ng Thursday hanggang sa Biyernes, ay mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat over Western Visayas. Pero itong ang western section ng Luzon in particular ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan. So itong western section ng Luzon, ito yung mga areas ng Ilocos Region, itong bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, at itong western section ng Mimaropa. Samantala, over the rest of the country, itong central and eastern sections ng ating bansa ay magpapatuloy itong fair weather conditions. So nangangahulugan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, handa pa rin tayo sa mga usual na afternoon to evening na rain showers or thunderstorm. Aring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:29 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:28 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or heavy rainfall warnings na posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_Pag-asa. Mag-subscribe ba rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website pag-asa.dost.gov.ph.
Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulat. Inyong narinig mga kabalen ng ulat panahon ni Danny Villamil ng DOST Pag-asa. At ayan, paalala ho sa ating mga kababayan, asahan po yung mga bugso-bugsong pag-uulan. At tumutok lamang ho lagi dito sa CLTV 36 din dahil ito tuloy-tuloy ang ating pagpapaskil din ng mga weather advisory mula ho sa Pag-asa. Lalong-lalo na yung may direktang impact dito ho sa Pampanga at ibang probinsya ng gitnang Luzon. Ganyan din ho sa Metro Manila, siyempre. Sa oras ito, bigyan daan muna natin. Public service announcement muna tayo. Ito ho mga kabalen, lumapit ho sa CLTV 36 ang pamilya ni Medward Ian Vitug upang humingi po ng tulong na mahanap. Ito po ang kanilang kaanak. Si Medward po ay 34 years old, residente ng Sitio Centro, San Pablo II sa Lubao, Pampanga. Ayon ho sa pamilya, siya ay si Medward ay merong mental illness. At kung makita ho ninyo mga kabalen or merong impormasyon, maari ho kayong tumawag sa mga numerong aking babanggitin at izo-zoom ko rin itong litrato upang mas makita ho natin. Sige, dito muna tayo sa mga numero. Paki-screenshot muna, babanggitin ko. 0938-608-8031 o di kaya naman 0993-224-0166. Muli, kung meron ho kayong impormasyon, di kaya naman nakita, nahanap, nabalitaan kung saan ang kinaroroonan ni Medward Ian Vitug, 34 years old, residente ho ng Sitio Centro, San Pablo II, Lubao, Pampanga. Si Medward po ay merong mental illness ayon na rin sa kanyang pamilya. Mangyari po, tumawag lamang sa 0938-608-8031 at 0993-224-0166. Ito mga kabalen, zoom ko yung larawan upang mas makita ho natin. At sana'y matulungan natin yung pamilya at sana'y nasa mabuting sitwasyon si Edward o si Medward sa mga oras na ito, lalo na't maulan pa naman. Yan ho kabalen ang larawan ni Medward Vitug dito pong Lubao, Pampanga. Pinaghahanap po ng kanyang pamilya. Magpapatalastas lamang tayo sa ating pagbabalik. Ihahatid ko sa inyo ang mga malalaking balita dito ho sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalen, traffic situation muli sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, dito ho sa may High School Boulevard. Ito ho, mula sa CPOSCO, latest Diyan mga kabalen, medyo busy yung kalsada doon sa may Barossa North, At but the rest diyan ho sa may Iglesia ni Cristo patungong PHS. At wala ho masyadong problema diyan. Ganyan din sa may other side, dito pong Barossa yung patungo ho ng downtown, So yan ho, latest mula sa CPOSCO. Ito naman sa may downtown Ospelapo area. Medyo mabigat na yung daloy ng trapiko as of 10:30 ngayon pong araw ng Lunes. Ito po, mula rin ito sa CPOSCO. Traffic situation alas 10:30 ng umaga dyan ho sa may area ng Swelapco. Kenpung Kabalenan, Ciudad San Fernando, Pampanga. Samantala, tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito mga kabalen, pinagdiwang ho itong Pinanari 2025 dyan ho sa siyudad ng Angeles. Umikot ho ang pagdiriwang sa temang pagtanggap at pagmamalasakit, kasiyahan at kultura. Ito po yung bumida dyan sa selebrasyon na talaga naman hong punong-puno ng saya at pagmamahalan. Ito po, two-day event ho ito. Pampanga Pride Fest 2025 at syempre sinabayan pa ng Pampanga Taste Fest 2025. Talaga namang busog na ang tiyan, busog na busog pa ang puso at kaisipan dahil naging mapagmulat itong pagdiriwang ng Pride Parade dyan sa siyudad ng Angeles na pinamunuan po ng Junior Chamber International o JCI Angeles City Coleat Chapter. Ayan, pagbati ho sa mga miyembro ng JCI, Angeles City Coleat Chapter. At syempre, mga partners natin yan sa CLTV 36. Maraming salamat. Syempre, special shoutout ko na si Johnny Caparas, ang ating kaibigan na miyembro ng JCI, Angeles City Coleat. Congratulations sa isang matagumpay na pagdiriwang. Hindi lamang ng mga miyembro ng JCI, kundi ng mga iba't ibang mga kumpanya rin at organisasyon sa lungsod ng Angeles na talaga namang nakiisa doon sa panawagan ng pagkapantay-pantay at wakasan yung diskriminasyon laban sa LGBTQIA+ community. Ayon ho sa mga organizer, layunin ng Pinanari 2025 na ipagdiwang yung unity, love, identity ng mga Kapampangan, hindi lang sa masasarap na pagkain, kung hindi, pati na rin doon sa bahagi ng Pride Month, na kaisa ho sila doon sa panawagan nga na pagkakapantay-pantay. At syempre, bukod sa makulay na parada, ay inabagan din yun hong mga performances ng iba't ibang drag queen dito ho sa Pampanga. Nanguna na dyan, syempre, ang ating kaibigan na si Her. Ayan. Follow nyo sa Instagram si Her, mga kabalen. Yan ho, isa sa mga pinaka magagaling na drag queens natin dito sa Pampanga. Shout out kay Her, ang aking favorite drag queen. Ito mga kapatid, yung ilan sa mga larawan din ng pagdiriwang. Bagamat nagkaroon ng bahagyang pag-ulan nitong linggo,
Oo, nadaanan ko rin yung mga yung mga participants yung okasyon. Masaya ho mga kabalen. Hindi ho naging hadlang yung pagbuos ng ulan itong Sunday night. But of course, ito pong parade, itong Grand Parade ay nasaksihan ng lahat ito pong araw ng Sabado. Ito si Her, ayan oh, ayan. Follow niyo po si Her sa Instagram, ha? Opo, dati natin kasamahan yan dito sa CLTV 36, ayan. Congratulations muli sa mga organizer at syempre, dyan ho sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na patuloy na lumalaban para ho sa pagkakapantay-pantay. Mabuhay po kayo. Samantala, ibang balita naman. Alam ho ninyo sa mga naghahanap ng okasyon na mapupuntahan na mga selebrasyon o kaya naman mga ganap, marami hong pwedeng puntahan sa Clark, Freeport, at talaga namang destination, lalong-lalo na para sa mga sporting activities, gaya na lamang ho nitong ginawang running era with Grab. Ito mga kabalen. Shout out sa lahat ng mga tumakbo, sa mga runners. Kayo ba'y nasa running era na? Ito nitong Sunday. Pero ito ginawa ko dito Sabado, mga kabalen. Talagang enjoy na enjoy yung ating mga kababayan. Sino ba namang hindi mag-enjoy, ha? Dahil, syempre, pinawisan ka na, nakapag-exercise ka na, may mga freebies pa at marami pang kasiyahan left and right, Maaga pong nagtipon itong mga runner na nakilahok po sa Grab Super Takbo 2025. Madaling araw ho ng Sabado, June 21, dyan sa Clark Parade Grounds sa Clark, Pampanga. Ito po yung first leg ng programa kung saan daang-daang Grab driver at runners po mula sa iba't ibang panig ng Central Luzon ang nakiisa. Ang tema ho ng pagdiriwang sama-sama sa pag-asenso, layon ho ng Grab Super Takbo na ipagkaisa yung mga merchant, contractors at maging mga consumer para po sa sabay-sabay na pag-unlad. Narito po yung ilan sa mga eksena sa isinagawang Grab Super Takbo 2025 sa Clark, Pampanga nitong Sabado. Yan, marami ho yung mga nakiisa, mga kabalen, sa nasabing pagdiriwang. Yan, mahalaga po mga kabalen na magkaroon ng exercise. Kaya naman, para ho sa mga dito sa mga nasa paligid ng Clark, talagang sulit na sulit, ika nga, ang pagpapasyal dyan. Dito hong linggo, mga kabalen, tayo nagbisikleta din dyan sa Clark, Pampanga. At nakita natin yung marami rin mga runner, masaya naman na nakikita kahit yung mga bata na nagiging aktibo ho at naglalaro, tumatakbo sa parade grounds, hindi sa daan. Huwag sa daan, huwag ko kayo tatakbo sa daan. Delikado. O doon sa may field, at saka doon sa picnic grounds, yan.
Eto naman ho mga kabalen, yung sarap at galing ng luto ng Kapampangan, ano? Hindi lamang pinatikim, kundi pinakita rin, pinlalasap din sa pamamagitan ho ng mga mahuhusay na pelikula na gawa ho ng mga mag-aaral dito ho sa iba't ibang paaralan, pamantasan sa lalawigan ng Pampanga. Yan ho ang kauna-unahang Kusinima Short Film Festival na pinangunahan po siyempre ng Arts, Culture and Tourism Office ng Pampanga. Dito mga kabalen, tampok yung iba't ibang short films mula po sa 8 kolehiyo na sumasalamin sa Kapampangan Heirloom Recipes. At ito po mga kabalen, kasama dyan yung Luto ng Apo, Kilayin, mula po sa Angeles University Foundation. Nariyan din yung Yumuning Nilabas o Bulanglang Bangus ng City College of Angeles, ing Tibok ning Lugod o Tibok-Tibok ning Don Honorio Ventura State University, Kokak, Betuteng Tugak ning Guagua National College, and Kulkul, Arobong Cameron ning Holy Angel University, Maria and Pais Loving Pasalubong Sans Rival ning National University Clark, ning Kayapan ning Salpantaya o San Nicolas ning Our Lady of Fatima University Pampanga, at Ganaka o Sisig ning Pampanga State Agricultural University. Di palagay la po rin ni kabalen, yan pong SM at marapat siya po ing awarding King Kingsborough International Convention Center king daratang nga Biyernes, June 27. Muli, congratulations po kareng sablang Mekiabe, kareng filmmakers nag-participate kani pong Kapampangan Film Festival, Kusinima Short Film Festival. At congratulations kay provincial government, panimuna ning ACTOP. Huling may nagumpela po at talagang masanting natin makanining aktibidad. At I feel very proud, huling maka-proud na akakita mo, diyan yung pelikula da ng estudyante, di mapalagela po kareng sinihan. Betong niya po yan kareng best feeling. Ito pong akin siya, hindi kayong pagalang pelikula, keng sine, keng big screen. Again, congratulations sa lahat ng mga student filmmakers na lumahok sa kauna-unahang first ever Kusinima Short Film Festival ng Provincial Government ng Pampanga. Gaganapin ho ang awarding ceremony sa June 27, araw ng Biyernes yan, sa Kingsborough Convention Center dito po sa siyudad ng San Fernando. Ngayon pa lamang, congrats sa lahat. At lahat po ay panalo sa tagumpay nito pong nasabing pagdiriwang. Kabalen, ako po ay magpapaalam na tumutok lamang sa ating social media pages para sa marami pang mga balita. Tuloy-tuloy ho ang ating pag-stream. At syempre, yung mga breaking and developing stories, abangan ho dito sa ating page, CLTV 36 News. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.